Hello po. Hello po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning po. Ngayon po ay Agis ng Agosto 2024. Sabado, walang pasok. Ah, at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:57, alas 6. Ah, 50 ba yan? O, 57 ng umaga. At nais ko pong mag-vlog patungkol dito sa si Congressman Jerbel Luistro. Tinanggalan ng maskara si Harry Roque at Duterte. Yan po ang title ko. Opo. Kasi nung mga nagdaang araw ay nagpa-interview siya eh. Opo, sa iba't ibang vloggers, pero hindi ko na ipapakita dito kasi nga ay pwede nyo na bang puntahan eh. At palagay ko ay marami nang nakakapanood nun. Ang sinabi niya doon ay nasira ang kwan natin eh. Nasira ang check and balance o nasira ang demokrasya o hinawakan lahat ni Duterte. Opo. Kasi nga lahat yan, lahat ng mga investigasyon nila, yang pugo, yang droga, at saka yang extrajudicial killing ay iisa ang tinutumbuk eh. Opo. Lalo na yung mga Chinese national na ginawa niyang gabinete, hindi ba? Ni Duterte. Mga Chinese national ngayon na hindi na makita o nagtatago na, iisa po ang tinutumbok niyan. Lahat yan ay papunta doon sa opisina ni Duterte nung naandun pa siya sa Malacanang. Yan po ang pinapaliwanag ni Congressman Jerbel Luistro ng 2nd District ng Batangas. First timer lang ata ito ng congressman, pero magaling at humahanga po ako sa kanya. Opo. At tama po yung sinabi niya. Nasira ang ating demokrasya. Opo. Nawala ang check and balance at nasira ang gobyerno kasi ay government natin malfunction eh. Napakaganda po ng paliwanag ni Congressman Luistro at tama po yun at dapat ihayag natin. Tumulong tayo ikalat. Yan po uulitin ko lang po ang sinasabi niya doon ay dahil sa isang tao. Kasi nga ito unti-unti nahahayag o nabubuko si Harry Roque. At mayroong implied na pag-amin Opo, na lahat ng yan, hindi niya magagawa yan kung walang blessing ni Duterte. At yan po ang tatalakay natin ngayon, itong mga congressman na ito o mga senador na ito na naging tao-tauhan ni Duterte o naging kaalyado ni Duterte
Aywan ko lang kung ilan ang pakinabang nila na nakuha, kung ilan ang favor na nakuha nila dyan. Maaring malaking salapi yan. Pero, hindi nila nalalaman o hindi nila alam na dahil doon sa ginagawa nila, yung nga, pumabor sila kay Duterte. Kaya naipakulong si Dilima. Kaya natanggal si Sirino. At kamuntik pang naipakulong si Trillanes. Hindi ba? At ang pinakamasaklap dyan, yung walang humpay na pagpatay. Opo. At yung kahuli-hulihan, yung inutang pa tayo. Inutang pa tayo ay yung kahuli-hulihan ay yung parmali, hindi ba? Na ating palang babayaran yan ng mga taxpayer money. Ayan po, nasira kasi ang check and balance. Naging takot ang mga hudikatura dahil nga ay consequences po yan na naging tau-tauhan lang ang legislative. Remember, 3 po yung branches natin, ng co-equal branch po yan. Executive, legislative, at saka judiciary. Ay nahawakan niya lahat eh. Kaya nasira po ang demokrasya. Tinutulungan ko po na magpaliwanag si Congressman Luistro ng 2nd District ng Batangas. Tinutulungan ko po. At ang ini-expect ko po na magsalita niyan ay si Abante. Si Congressman Abante ng Manila. Ini-expect ko yan kasi itong sasabihin ko, alam niya ito eh. Ang isa po sa nagturo sa akin sa Saudi, sa born again, marami sila, mga Baptist. Pero galing po sila na-identify ko sila, galing po sila ng Bisaya. Ng Bisayan, dyan sa bandang Bisaya. Hindi po galing dito sa Manila kasi halos magkakaiba po yan eh. Although na ang pinanggalingan nila siguro ay iisa lang yan, mga Baptist yan. Pero yung nagturo sa akin ay talagang masasabi ko na talagang yung mga interpretation nila, mga Baptist po ito ay mas malapit sa katotohanan. Pero marami po ang nagturo sa akin. Marami na denomination. Opo. Halo-halo po sila. Pero ang napansin ko sa kanila, hindi sila nag-aaway-away. Opo, hindi. Hindi. Ang itinataas lang nila ay si Jesus Christ. Yan po. Wala yang mga doktrina wala. Basta salvation. Yan. Ngayon, ganun nga ang ini-expect ko na magsalita nito ay si Abante. Si Congressman Abante. Pero hindi ko narinig sa kanya ito. Narinig ko kay Congressman Luistro. Pati sa senador, hindi ko po narinig yan eh. Malamang alam nila yan na nasira ang ating demokrasya o nasira ang ating gobyerno at napakalaki po na damage yan. Hanggang ngayon nahihirapan si Bongbong. Opo, nahihirapan. Ay, ito nga, itong paghuli kay Kibuloy eh. Mahihirapan talaga kasi nga na-damage eh. Kung kailan mahuhuli yan o kailan maitatama ang mali, hindi po natin alam. Pero alam ko, napakalaking damage yan. Kasi nga, hinawakan na ni Duterte ang lahat eh. At kung napakinggan nyo yung vlog ni Epifanio Labrador nung isang araw, ay si Duterte kanya, siya ang kumukuha ng 500 million kanya galing dyan sa Pugo.
ay hindi na siya presidente. Si Duterte pa rin ang kumukuha ng 500 million. Tapos, dinidivide niya yan, per month po per month, dinidivide niya yan sa 3. Hindi natin alam kung saan niya ibinibigay yan. Ay ang presidente na si Bongbong, ay talo si Bongbong dyan, hindi ba? Talo ay siya ang presidente, pero siya ang kumukuha ng si Duterte ang kumukuha ng pabor sa mga pugo. Talo siya dyan, hindi ba? Pero ay kaya nga siguro ganyan na sinisita na. Hindi ba? Kasi hindi naman papayag yung mga alipuris ni Kwan dyan ni Bongbong Marcos na si Bongbong Marcos ng presidente, tapos ang nakikinabang ay si Duterte pa rin. Siningit ko lang po yan para maintindihan natin na nasira po ang demokrasya. Yan po ang ipapaliwanag ko. At maganda naman at tinalakay na ito ni Congressman Luistro. Hindi na ako mahirapan. Ito na po ang topic ko. Matagal na, 8 years ago. Ito na po ang topic ko doon sa comment section ng Philippine Daily Inquirer. Ang dami ko pong nakakalaban doon sa comment section. Kaya kabisado ko po ito. Wala na akong dito, wala na akong basta ito ay spontaneous po. Kung ano yung sasabihin ko, yan na po ang laman ng aking isipan. Opo. At inaanyayahan ko po kayo, mga kababayan, mga minamahal, na makinig po kayong maigi. Kasi ito, pwede nyong i-replay o i-share sa iba. Kasi ito po ang kulang kay Congressman Luistro. Hindi siya pumasok doon sa ano ba ang sinasabi ng Biblia o saan ba nanggaling ang demokrasya o saan nanggaling ang legislative at ang idea na may legislative, may executive at saka mayroong judiciary. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Pero bago ang lahat po, ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin. Salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, batch number 2 po ito, Si Pussycat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si EB Compio, Joey Valenzuela, third pangatlo, User NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Travier, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, salamat po sa inyong lahat. Bear Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dungsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olivier Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang nirirekomenda ko po na vloggers na ating suportahan at panoorin paragi.
Ito po sila si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art Tatago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Kawaldi Carbonil. Opo, ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay para po sa ikabubuti ng ating bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion po. Congressman Jerbel Ruistro, tinanggalan ng maskara si Harry Roque at Duterte. Opo, yan po ang i-discuss natin ngayon. Pero magpo-focus po ako doon sa ako ay natutuwa o nakikiisa kay Congressman Ruistro at na-discuss niya. Siya lang ang nakapag-discuss nito na nasira ang ating institusyon. Nasira po dahil sa iisang tao. Opo, ayan nga, naging diktador si Duterte. Ayan po. Pero dadagdagan ko po dahil Biblia po ang gagamitin ko. Isaiah 33:22. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. Yan po ang nakasulat sa Isaiah 33 verse 22. For the Lord is our judge. The Lord is our lawgiver. The Lord is our king. It is He who will save us. Ngayon, ito po ang ginamit ng mga bumuo o framers ng US Constitution. Ito po ang ginamit nila. Ito po ang binasa nila at dito sila nagbase. Bakit mayroon silang executive? Bakit mayroon silang legislative? Bakit mayroon silang judiciary? At kinopya naman natin. Kinopya natin pero hindi natin nalaman o hindi natin naintindihan ang essence. Kinopya natin, akala natin ganun lang. Kinopya natin pero hindi natin nakuha ang history nila na sila ay bumabasa po ng Biblia. Opo, yung mga framers ng US Constitution ay bumabasa po ng Biblia at nabasa nila ito. Opo, at dahil sila po ay bumabasa ng Biblia, alam nila na ang tao ay sakim. Alam nila na ang tao ay palalo. Alam nila na ang tao ay nagmana kay Lucifer, na ang gusto ng tao ay ako ang Diyos, ako ang magiging Diyos, kapantay ko ang Diyos. Ganon po ang gusto ng tao. Alam nila yan. Kasi yung mga framers ng US Constitution, sila ay binusabos doon sa Europe. Sila ay pinagtabuyan. Sila ay ginawang hayop. Opo, sila ay kinasuhan. Kaya alam nila yan. Alam nila yan na ang tao, yung hari doon sa Europa, o mga hari dyan, o mga namumuno dyan, mga emperador, hindi ba? Ay binusabos sila eh. Bakit? Ayun na nga, nagsobra ang kapangyarihan. Dahil nga namana kay Satanas. Namana po natin yan kay Satanas. Kaya ito si Duterte, gusto niya talaga, siya na lahat. Hindi ba? At yan ang hindi po alam ng mga senador. Hindi po alam yan ng ibang kongresista na ang tao may tendency
na ang gusto ng isang tao ay siya na lahat. At yan po ang nangyari kay Duterte. At hanggang nga ngayon nagkakaproblema tayo Bakit? Ay pati nga si Kibuloy gusto na rin maging presidente Hindi ba? Pinasara niya ang kwan ABS-CBN, hindi ba? Pinasarado nila. Hindi ba? Kasi nga gusto niya, siya na lahat Maniwala po kayo sa akin. Kaya nasira ang ating mga institusyon. Dapat ito mga senador na ito mga congressman na ito, alam nila na ang legislative, iba po yan. May equal power po kayo. Pero, ay dahil nga siguro nakakakuha sila ng pabor, hindi ba? Ay sige na. Hindi ba? Hindi nila alam na didisgrasya. Kung binigyan nila ng pabor na ito si Duterte gumawa ng isang batas, presidential decree ata yan, na diniscuss ni Congresswoman Luistro, na nang dahil doon sa decree na yan, ay yang pugo naging legal dahil pinaburan ng gumawa ng batas si Duterte, executive order ata, na binibigyan kapangyarihan ang PAGCOR para magbigay ng lisensya sa online, ulitin ko online gambling. Online po nawala yan doon sa batas. Pero siya ang gumawa ng batas. Pero pinaburan naman ito ng legislative. Ay dyan na po nagsimula, hindi ba? At marami po yan, isa lang po yan. Kaya nga dapat ang gumagawa ng batas, ang tagagawa ng batas ay yung lawgiver. Yung legislative. Pero dito ang nakasulat, the Lord is our lawgiver. Ay totoo naman kasi nga, ay ang batas niyan, tapos na yan Hindi ba? Huwag kang magnanakaw. Ay ang tao gusto maging sikat. Ginawang plunder, hindi ba? Pag 50 million, plunder na yan. Para sumikat. Pero nanggaling po yan sa huwag kang magnanakaw. Hindi ba? Tapos na yan Pero nga ang tao gusto maging maging siya lang ang magaling, hindi ba? Siya ang gagawa ng batas. Ganun po yan Pero tapos na po yan. Nire-revise lang nila yan. Hindi ba? The Lord is our King. Ang ibig sabihin, the Lord is our executive. Pero ito nga ay gusto ng ang ginawa ni Duterte, gusto siya na lahat Kaya nasira po ang ating mga institusyon. Opo. Sa Saudi po, nung ako ay naandon, 8 taon po ako sa Saudi. Inoobserbahan ko po ang gobyerno ng Saudi Arabia. Mayroon silang mutawa na tinatawag nilang mutawa. Yun ang pinaka-highest priest nila. Highest priest ng mga hindi, yung yan, yung hindi mutawa. Ang mutawa parang priest lang yan Pero yung nga may mataas doon na yung ewan ko kung anong tawag nila. Mayroon din silang judge. Opo, na nag-aral talaga ng batas at mayroon silang hari. Opo, mayroon silang hari. Alam niyo po mga kababayan, ang isang tao doon hindi pwedeng putulan ng kamay o putulan ng ulo pag hindi mag-agree yung tatlo. Okay? Yun po ang natutunan ko doon. Ganun ba kako? Oo, hindi pupugutan ng ulo yan. Kasi nga ang pagpugot ng ulo sa palengke Hindi ba? Pinapakita sa mga tao. Kaya alam ko yan. Tatlo ang mag-decide dyan. Kailangan mag-agree. Yung king, yung judge, at saka yung chief priest nila. Na nakakaalam ng ang alam nila ay yun ang utos ng Diyos. Ayan po. So dito, pinaghiwa-hiwalay po ito ng framers ng US Constitution kasi nga naobserbahan nila
na kaya bumabagsak ang isang gobyerno, kaya bumabagsak ang isang bansa dahil nga may isang palalo, may isang mayabang o gusto na lahat sa kanya mapunta ang kapangyarihan. Ayan po, kaya naghihikahos ang mga tao o nagiging kuan ang mga tao, yung iba kasi nakukonquer katulad ng nangyari sa Israel noon. Superpower po ang Israel noon nung kapanahonan ni David at saka kapanahonan ni Solomon. Pero nung bandang huli na ay naging corrupt na yung mga apo na ata ni Solomon. Ayun, nakonquer na sila ng Babylonians. Ayan po. Dahil sa pagmamalabis, dahil sa yung executive nila ay gusto na hawakan na lahat. Ayan po ang ginawa ni Duterte. Opo, na pinamamanhik ko po sa inyo na totoo po nangyari yan. Opo, bakit po ayaw ng mga framers ng US Constitution at hanggang ngayon, yan po ang pinatutupad nila. Iba ang executive, iba ang legislative, iba ang judiciary. At pinapangalagaan po nila yan. Pero aywan ko lang ngayon kung minsan ay nadidilyot na rin dito sa Amerika. Kaya nga parang babagsak na rin ang Amerika Opo. Pero malayong malayo po kung ikumpara dyan sa Pilipinas. Sa Pilipinas talaga pag naging executive ka na o presidente ka na lahat na luluhod At yan po ang ginagawa ng ating mga kongresista, mga senador, na akala nila tama pero mali po yan kasi nasisira nga ang demokrasya. Dahil nga, sang-ayon sa Biblia, ang tao ay sakim sa kapangyarihan, sa kayamanan. Ay si Jesus Christ nga sinabihan ang mga Parisiyo yung mga namumuno, hindi ba? Yung mga leader nila. You are of your father, the devil. Ayan po. Kayo ay anak kayo ng ama yung diablo. Ayan nga hindi ba? Kaya nga ang tao nga ay gusto sa kanya lahat Sa kanya lahat ang kapangyarihan. At pag naandun na, ayan na nga ang mangyayari. Pinibilanggo si Dilima, tinanggal si Rino, ginamitan ng kuwaranto, hindi ba? Ni Kalida. Na sa totoo lang, ang Chief Justice po o mga justices o ang mga presidente, hindi pwedeng tanggalin ng kuwaranto yan. Ang kuwaranto, mga lower level lang. Siguro mga department head. Pero ginawa nila kasi nga ay makapangyarihan si Duterte, di ba? Ayan po ang nangyari. Kuwaranto. Saan daw ang salin ni Sirino? Hindi nagsubmit ng salin. Tinanggal nila. Nasamantalang dun sa selection process, binabaan lang nila yung kung 10 years yung salin o 15 years, ginawa na nila lang 7 years, pwede na. Kasi nga yung iba hindi makapag-submit At yung iba naman ay hindi naman magsusubmit ng salin kasi nga hindi naman sila talaga tao ng gobyerno. Hindi sila doon sa selection process. Ay mayroong nagsilbi naman ay part-time lang siguro sa gobyerno. O kaya patigil-tigil 2 years lang, 3 years. Bakit nila i-require ang salin? Ay ang private naman walang salin yan. Kaya binabaan nila, sige, pwede na ito. Hindi nila iginalang yun. Nagdesisyon na yung mga members ng mga selection process. Kuwaranto pa ang ginamit nila.
At saka hindi po na-impeach yun. Ang nag-decide, yung nag-complain na paano mangyari yan na sila ang nag-complain, sila na rin ang nag-decide na impeach yan o tanggalin yan. Mali talaga eh. Ang dapat mag-impeach ay temporarily ang Senado. Dahil nga ay they will assemble themselves temporarily as quasi-judicial function. O sila ang magiging hurado, hindi ba? Ganun po yan eh. Ay pero dahil nga sa kapangyarihan ni Digong ay ganun na lang. O kuwaranto. Ulitin ko ano ang kuwaranto sa mga kwan lang yan. Maliliit na posisyon. Pero pagdating sa Chief Justice, sa mga commissioner, sa presidente, vice president, pati ata mga senador, ay impeachment po yan. Oh, hindi ba? Kaya nga, nasira po ang ating check and balance. Dahil nga, hindi nila alam, hindi sila nagbabasa ng Biblia, palagay ko yan eh. Hindi nila alam na ang tao, pag binigyan mo po ng pabor yan, walang hinto yan. Opo, walang hinto po yan. Oh, ay, yan nga ano, kaya ako ay, naniniwala ako dun sa sinabi ni Congressman Luistro, na lahat ng yan, o lahat ng itong problema natin ngayon, pugo, hindi ba? Extrajudicial killing. Yang na yan, itong pagpasok ng mga ng mga tao na galing ng China na ngayon ay pinaghahanap na. Lahat ng iyan ay matitris yan kay Duterte nang galing yan. Opo, dahil nga nasira na ang ating gobyerno. Opo, inakala nila na pwede na sila na makapangyarihan. Pati nga ABS-CBN na kung saan ang pinakamatatag, hindi ba? Pinaka-sophisticated na broadcasting entity sa buong Pilipinas. Ginawa nila yan. Kung hindi ako magkamali, mag 50 years na yan eh. Ipinalit nila ang broadcasting ni Kibuloy na wala naman mga equipment, wala mga tauhan, hindi ba? Mga tiway lang, hindi ba? Mga volunteer lang. Paano yan? Na ang gusto ng mga tao ay ganun tayo sa ibang bansa na sophisticated ang broadcasting. Kumplito. Ay hindi, ay ibinigay kay Villar, ay hindi naman kaya. Ayan po, kaya nga nasisira nga eh. Balik tayo sa walang kwentang mga broadcaster. Ay wala na nga nanonood, wala pang mga equipment, wala pang mga tauhan na pumupunta sa mga baha, hindi ba? Ay kulang nga sila ng mga equipment, pero ibinigay sila sa kanila ang prangkisa. Ay ngayon, ay ayaw na nang kunin ng ABS-CBN. Ayan po nasisira po ang ating mga negosyo. Hindi ba? Dahil nga dyan sa hinawakan na ni Duterte ang lahat eh. Lahat-lahat na eh. Nung isang araw, hindi ba? Dinispis yung hindi, nanalo si Maria Risa, hindi ba? Nung isang araw. Kasi nga, tinanggalan din pala sila ng lisensya eh. Ng NTC ng NTC kasi nga hawak ni Duterte ang communication yung diyan. Ganun po 'yan. At yan po ang sinasabi ni Congressman Luistro na ako po ay binabanggit ko po ang Biblia para maintindihan natin. Opo. Kaya po ang po natin ay huwag tayo agad maniniwala sa tao kung sinabi niya na siya ay magaling, na siya ay aayusin niya ito, na siya lang ang pwedeng umayos yan in 6 months, sabi niya. Huwag tayong maniwala dyan. Ang paniwalaan po natin, ang tao ay naligaw.
ang tao po ay naging alipin ng kasalanan. Ang tao ay kailangan ang Savior. Yan po ang paniwalaan natin. Ay kung ang isang tao kaya nga palang isib ang sanlibutan, ay bakit pa, ay kaya pala ni Duterte na ayusin ang Pilipinas, droga tatanggalin niya, ay bakit pa pala natin kailangan si Jesus Christ bababa sa lupa? Hindi ba? Kalukuhan lang po yan. Lahat tayo po ay naging alipin ng kasalanan. Ikaw, ako, tayong lahat. At maliban na lang na ikaw ay kahabagan ng Diyos, maliban na lang na ikaw ay makasumpong ng pibor sa Kanya, ay hindi maaalis yun. Ganun po yan. Kaya magiging sakim po ang tao. Kasi nga hindi maaalis yung namana natin kay Satanas. Opo. Na ang gusto ni Satanas, si Lucifer, hindi ba? Gusto ko maging Diyos, sabi niya. Ayan po. Pansinin niyo po ang mga diktador, hindi ba? Wala na sa akin yung judiciary, wala na yan. Wala na sa akin yung legislative. Wala na yan. Kasi nga, babayaran niya o bibigyan niya ng pabor Ganun po yan. At mag-ingat po tayo dyan. At ito na nga yan po ang pinapaliwanag ni Congressman Luistro na dinagdagan ko lang na ayan nga, pinagtatanggal nila itong itong Isaya kasi Diyos lang ang may hawak ng, siya ang judge, siya ang lawgiver, siya pa rin ang king. Diyos lang po ang may hawak dyan. Pero ang tao, ipipilit niya na siya ang hahawak lahat niyan. Opo. Pero ang US Constitution po, pinaghiwa-hiwalay yan. Pero ipipilit talaga yan Pati nga si Kibuloy, ipipilit niya na siya na rin ang presidente Hindi ba? Kasi kumakapit siya Hindi ba? Nilagyan na nga ng separation of power kasi nga, ay dito rin galing yan sa Amerika. I-separate ang mga resources, i-separate ang mga power, hindi pwedeng pagsamahin yan. Kasi nga, pag pinagsama yan, ay naranasan na nung mga framers ng US Constitution, ginawa silang busabos. Hinusgahan na nga sila na fugitive sila o hinusgahan sila na outlaw sila, sasabihin pa ng pari na hindi na kayo makapunta ng langit. Ganun hindi ba? Kaya nga, siniparit nila yan. Opo. At nagiging oppressor na talaga ang gobyerno at ang church. Kaya siniparit nila yan. Hindi dapat pagsamahin yan. Pero si Kibuloy, pinipilit, hindi ba? Pinipilit na didikit kay Duterte. Ayan po hindi ba? Ngayon ay nagkakaproblema na, hindi ba? Kasi nga, sumubra na yun lang nawalan ng trabaho dyan sa ABS-CBN. Ay sinong sisisihin dyan? Adi si Kibuloy, hindi ba? Nakipagpustahan pa ata yung kay Kwan natatanggalin niya ang ABS-CBN Ayan po, pinapaliwanag ko po sa inyo ngayon kung papaano kasakim ang tao. Ayan po, at palagay ko naniniwala na kayo sa akin, at medyo lagpas na po tayo sa oras, at panalangin ko po mga kababayan, mga minamahal, na yung mga nakikinig sa akin ay magkaroon po ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga po, hello po, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.